Sa isang sulok ng kanilang barangay, bawat umaga'y sinasalubong ni Lola Fe ang araw habang abala siya sa paghahanda ng kanyang mga panindang kakanin. Kilala sa buong lugar ang kanyang tindahan dahil sa masarap na bibingka, puto, at sapin-sapin na kanyang ibinebenta. Sa edad na 72, hindi alintana ni Lola Fe ang pagod, basta't matustusan lamang ang pangangailangan ng kanyang dalawang apo na sina Ana at Kiko, na parehong nasa high school na. Maaga pa lang, ginigising na ni Lola Fe ang sarili upang simulan ng pagluluto. Ang kanyang munting kusina ay puno ng iba't ibang amoy ng kakanin na kanyang hinahanda. Mula sa kumukulong biko hanggang sa inis-steam na puto, bawat piraso ay niluto ng may pagmamahal. Isang umaga, habang abala siya sa paghahanda ng kanyang mga paninda, lumapit ang kanyang apo na si Ana, na may daladalang mga libro sa ilalim ng kanyang braso. "Lola, maaga po akong nagising para mag-aral. Medyo kinakabahan po ako sa darating na exam sa mathematics," sabi ni Ana, habang inilalapag ang mga libro sa isang sulok ng mesa. "Apo, huwag kang masyadong mag-alala. Alam ko namang nag-aaral kang mabuti. Ikaw pa, kaya mo yan," sagot ni Lola Fe, sabay timpla ng asukal para sa taho na kanyang ititinda. Nagpatuloy si Lola Fe sa paghahalo ng malagkit na kanin habang nag-uusap sila. "Alam mo Ana, kahit mahirap, malaking tulong yang pagsisikap mo sa pag-aaral. Isa yan sa mga paraan para makatulong ka rin sa ating pamilya balang araw." Ngumiti si Ana. "Opo Lola. Ginagawa ko po ang lahat para makapasa at para na rin po makatulong ako sa inyo ni Kuya Kiko." Habang hinahalo ang biko, sandaling napaisip si Lola Fe sa hinaharap ng kanyang mga apo. Bagamat batid niya ang kahirapan ng buhay, nagbibigay lakas sa kanya ang makita ang pagsisikap ng kanyang mga apo. Kahit papaano, nababawasan ang kanyang pag-aalala dahil alam niyang nasa tamang landas ang mga bata. "Ana, mahalaga ang edukasyon, yan ang tanging yaman na hindi mananakaw ni numan sa inyo. Mag-aral kang mabuti, at lagi mong isipin na anuman ang mangyari, nandito lang ako na handang sumuporta sa'yo," mahinahon na sabi ni Lola Fe, habang iniaabot kay Ana ang isang platito ng bagong lutong puto. "Salamat po Lola, pagbubutihan ko po," sabi ni Ana, sabay ngiti. Nang matapos ang pagluluto, magkasama nilang inilatag ang mga paninda sa maliit na mesa, para mabalot na ang mga ito. Tahimik na nanalangin si Lola Fe na sana'y maging maganda ang benta sa araw na iyon. Sa bawat piraso ng kakanin na kanyang ibinabalot, umaasa siyang ang kanyang pagsisikap ay magiging daan, para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang mga apo. Isang gabi, matapos ang buong araw na pagbebenta ng kakanin, pauwi na si Lola Fe mula sa kanyang pwesto sa palengke. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay puno ng saya dahil marami ang bumili ng kanyang mga paninda. Habang naglalakad siya sa tahimik na daan, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa isang puno sa kanyang daraanan. Ang liwanag ay unti-unting naging anyo ng isang magandang babae. Nagulat si Lola Fe at napatigil sa paglalakad. Ang babae, na nagtataglay ng mahaba at makintab na buhok, maputing kutis, at mga mata na parang may lihim na kapangyarihan, ay nagpakilalang si Mayumi. "Ako si Mayumi, isang diwata mula sa malayong kagubatan," wika ng diwata sa isang malamig ngunit malambing na tinig. "Napansin ko ang iyong pagsisikap at pagmamahal sa iyong mga apo. Gusto kitang tulungan sa iyong paghihirap, Lola Fe." Bagamat naguguluhan, ramdam ni Lola Fe ang kabutihan sa nilalang na nasa harapan niya. "Ano po ang maitutulong niyo sa akin Mayumi?" tanong niya, tila may bahid ng kaba ngunit mayroong pag-asa ang kanyang boses. Ngumiti si Mayumi at iniabot ang isang garapon ng asukal. Ang garapon ay gawa sa pinong kristal na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ay mahiwagang asukal mula sa dagta ng isang puno, na matatagpuan lamang sa aming kaharian, paliwanag ni Mayumi. "Kapag ginamit mo ito sa iyong mga kakanin, magdadala ito ng kakaibang tamis at linamnam na hahanap-hanapin ng mga tao. Magdadala rin ito ng kasaganaan sa iyong buhay." Gulat na tinanggap ni Lola Fe ang garapon, nakatingin siya sa asukal na tila nagliliwanag sa kanyang mga kamay. "Ngunit, paano ko po mapapanatiling puno ang asukal na ito?" tanong niya, iniisip na baka agad itong maubos sa araw-araw niyang paggawa ng kakanin. Muli, ngumiti si Mayumi at inilahad ang sikreto ng mahiwagang asukal. "Tuwing kabilugan ng buwan, ilagay mo lamang ang isang dakot ng bigas, 6 na piraso ng kalamansi, at 3 bawang sa garapon.
Sa liwanag ng buwan, muling mapupuno ang garapon kinabukasan. Napangiti si Lola Fe, bakas sa kanyang mukha ang tuwa at pasasalamat. Salamat po, Mayumi. Malaking tulong ito para sa akin at sa aking mga apo. Paano ko po kayo mapapasalamatan? Wala kang kailangang gawin kundi ipagpatuloy ang kabutihang loob mo, Lola Fe, sagot ni Mayumi. Ang iyong pusong mapagmahal at masikap ay sapat ng pasasalamat. Kasabay ng mga salitang iyon, dahan-daang naglaho si Mayumi, unti-unting natutunaw sa liwanag ng buwan. Habang naglalakad pa uwi si Lola Fe, hawak ang mahiwagang asukal sa kanyang mga kamay, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natanggap. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang pag-asa at pananabik. Alam niyang sa pamamagitan ng mahiwagang asukal na bigay ng diwata, hindi lamang siya makakaraos, kundi matutulungan din niya ang kanyang mga apo, at maging ang iba pang nangangailangan sa kanilang barangay. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Lola Fe na ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya ay abot kamay na. Madaling araw pa lamang gising na si Lola Fe sa kusina. Sa katahimikan ng madaling araw, naririnig ang tunog ng kanyang mga kawali at ibang gamit sa pagluluto, habang naghahanda siya ng mga sangkap para sa mga kakanin. Ngayong umaga, plano niyang subukan ang mahiwagang asukal na bigay ng diwata. Ramdam niya ang kakaibang kilig at pananabik, habang inihahanda ang malagkit na bigas, at hinahalo ang asukal sa bawat takal. Matapos ang ilang minuto ng pagluluto, inilagay ni Lola Fe ang biko sa isang dahon ng saging, at hinayaan niyang lumamig ng kaunti. Hindi mapigilan ni Lola Fe na tikman ito, kaya kumuha siya ng isang maliit na bahagi. Nang matikman niya ang biko, agad siyang napahinto, at nagulat sa natikman. Aba, ibang klase ito, bulalas ni Lola Fe, halos hindi makapaniwala sa lasa ng kanyang sariling luto. Ang tamis ay sakto lamang, at ang linamnam, para bang may mahika nga. Hindi niya maitanggi ang sarap na tila nakapalibot sa kanyang dila, na nagbibigay ng kakaibang kasiyahan. Pinagmasdan niya ang biko, napapangiti habang iniisip na ang mahiwagang asukal ang nagdala ng ganitong lasa. Tila naririnig pa niya ang mga salitang sinabi ng diwata, ang asukal na ito ay magdadala ng kakaibang lasa at kasaganaan sa iyong buhay. Sumubok din siya ng kutsinta at sapin-sapin gamit ang mahiwagang asukal, at muli, hindi napigilan ni Lola Fe na humanga sa sarili niyang gawa. Parang hindi ako makapaniwala sa lasa ng mga ito. Ito na yata ang pinakamasarap na mga kakanin na nagawa ko sa tanang buhay ko. Sa kanyang puso, dama ni Lola Fe ang pag-asa at pananabik. Kung ganito kasarap ang kakanin ko, tiyak na babalik-balikan ito ng mga tao. Naramdaman niya na ito ang simula ng bagong yugto sa kanyang buhay. Buo ang kanyang loob na gamitin ang biyayang ito hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para makapagbigay rin ng saya sa kanyang mga suki at makatulong sa mga nangangailangan. Habang inihahanda ang mga kakanin para dalhin sa palengke, tahimik siyang nagpasalamat sa diwata at sa mahiwagang asukal. Alam niyang hindi lamang ito isang pagkakataon para sa kasaganaan, kundi isang biyayang puno ng pagmamahal at kabutihan. Dala-dala ni Lola Fe ang kanyang mga paninda patungo sa kanyang pwesto sa palengke. Habang naglalakad siya, damang-dama niya ang kasiyahan sa kanyang puso. Hindi mapigilan ng kanyang mga labi ang isang maluwang na ngiti, habang iniisip kung paano tatanggapin ng kanyang mga suki, ang bago at kakaibang sarap ng kanyang mga kakanin ngayong araw. Sigurado akong magugustuhan nila ito, bulong niya sa sarili, punong-puno ng kumpiyansa. Alam niyang ang mahiwagang asukal na bigay ng diwata, ay nagbigay ng hindi matatawarang linamnam sa kanyang mga niluto, at sabik na siyang marinig ang mga reaksyon ng kanyang mga suki. Pagdating sa palengke, halos agad na dumating ang kanyang mga customer. Unang lumapit si Aling Rosa, na halos araw-araw bumibili ng paborito niyang kutsinta at biko kay Lola Fe. Magandang umaga Lola Fe. Aba, ang bango naman ng mga paninda mo ngayon, bati ni Aling Rosa habang hinihintay ang kanyang inaasahang piraso ng biko. Magandang umaga rin Aling Rosa. Subukan mo itong biko ko ngayon. Bago ang timpla, kaya sana'y magustuhan mo, sagot ni Lola Fe na may ngiting mayroong pananabik. Nang tikman ni Aling Rosa ang biko, agad siyang napatigil, nagulat sa kakaibang tamis at linamnam na kanyang nalasahan. Ay Diyos ko, Lola Fe, kakaiba ang lasa nito, ang tamis, ang linamnam, parang may kakaibang sarap na hindi ko maintindihan. Nakangiting pinagmamasdan ni Lola Fe si Aling Rosa habang nilalasap nito ang bawat kagat.
Masarap ba, Aling Rosa? Tanong niya, na parang kahit alam na ang sagot ay gusto pa ring marinig. Nako, Lola Fe, hindi lang masarap. Ibang klase. Parang may halong pagmamahal sa bawat piraso, sagot ni Aling Rosa na halos hindi makapaniwala sa kanyang natitikman. Ano bang nilagay mo rito? Ngumiti lamang si Lola Fe, at tinatago ang sikreto ng mahiwagang asukal. Basta, mas pinag-igihan ko lang ang pagluluto ngayon. Alam mo naman, gusto ko kayong mapasaya. Habang nag-uusap sila, dumating si Mang Teban, na kilalang mapili pagdating sa pagkain. Ano ba tong mga naririnig ko, Lola Fe? Parang natatakam na ako sa amoy pa lang, sabi niya, sabay lapit at bumili ng isang kutsinta. Pagkagat ni Mang Teban sa kutsinta, agad niyang naramdaman ang kakaibang lambot at tamis nito. Ay, aba, ang sarap nito, Lola Fe. Parang mas malasa at mas maalaga sa pagluluto. Talaga bang ikaw lang ang gumawa nito? Tumawa ng mahina si Lola Fe, nakikita ang kasiyahan sa mga mata ng kanyang mga suki. Ako lang naman ang gumawa niyan, Mang Teban. Siguro'y galing lang yan sa pusong gusto lang kayong mapasaya, sabi niya na may mapagkumbabang ngiti. Habang patuloy ang araw, parami ng parami ang mga taong bumibili sa pwesto ni Lola Fe. Si Mang Atong, na dating bihirang bumili ng kakanin, ay bumalik pa para bumili ng dagdag. Lola Fe, parang nahuhumaling ako sa kutsinta mo. Pakidagdagan naman. Lalo pang nabuhayan si Lola Fe ng loob. Sa bawat ngiti ng kanyang mga suki, ramdam niya ang halaga ng kanyang mga pinaghirapan. Alam niyang ang bawat papuri at kasiyahan ng kanyang mga customer, ay hindi lamang bunga ng masarap na pagkain, kundi ng kanyang pusong handang mag-alay ng kabutihan. Sa kanyang sarili, tahimik siyang nagpasalamat kay Mayumi, ang diwata, at sa mahiwagang asukal na nagbigay buhay at saya sa kanyang mga tinda. Kung ganito ang magiging epekto ng asukal na ito, tiyak na magkakaroon kami ng magandang kinabukasan. Kaya kung matulungan ang mga apo ko, at marahil ay makatulong din sa iba. Sa araw na iyon, ang pwesto ni Lola Fe sa palengke ay tila naging sentro ng kasiyahan at pagkakaisa. Ang bawat taong bumibili ay lumalabas na may ngiting mayroong kasiyahan. At habang nagtitinda si Lola Fe, punong-puno ang kanyang puso ng pag-asa at pasasalamat, hindi lamang para sa biyayang natanggap, kundi para sa bagong misyon sa kanyang buhay, maghatid ng saya at kabutihan sa iba, isang masarap na kakanin sa bawat pagkakataon. Simula nang gamitin ni Lola Fe ang mahiwagang asukal na bigay ng diwata, halos araw-araw ay dinaragsa ang kanyang pwesto sa palengke. Ang balita tungkol sa natatanging lasa ng kanyang kakanin ay mabilis na kumalat, hindi lamang sa kanilang bayan, kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Ang mga bagong mukha na ngayon ay bumibili sa kanya, kasama ang mga dating customer na mas lalong nagka-interes sa kanyang mga tinda, ay nagpapatunay sa kakaibang linamnam ng kanyang mga gawa. Isang umaga, hindi na halos magawa ni Lola Fe ang mga order. Tumulong ang kanyang mga apo, sina Ana at Kiko, upang magserbisyo sa mga taong bumibili. Lola, ang daming tao ngayon. Parang hindi na nauubos, sabi ni Kiko, na abala sa pagtulong sa pag-abot ng mga biko sa mga customer. Napangiti siya habang nakikita ang mga ngiti at kasiyahan ng mga bumibili. Oo nga, Lola. Hindi ba kayo napapagod? Baka dapat po magpahinga kayo sandali, sabi naman ni Ana, na abalang nag-aayos ng kutsinta at sapin-sapin. Ngumiti si Lola Fe sa kanyang mga apo. Sa kabila ng pagod, damang-dama niya ang kagalakan sa kanyang puso. Ito ang bunga ng mga pagsisikap natin. Malaki ang pasasalamat ko at masaya ako, na nakikita kong may magandang kinabukasan kayo. Huwag kayong mag-alala, mga apo. Ang saya ko sa dami ng tao ngayon. Hindi ito pagod kundi biyaya, sabi ni Lola Fe, ang mga matay kumikislap sa tuwa habang pinagmamasdan ang kanyang mga customer. Isang grupo ng mga kababaihan mula sa kalapit na bayan ang lumapit sa kanyang pwesto. Ikaw pala si Lola Fe na sikat sa masarap na kakanin. Marami kaming narinig tungkol sa iyo, kaya naparito kami para tikman ang iyong mga produkto, sabi ng isa sa kanila, sabay ngiti. Nako, nakakatuwang malaman yan. Maraming salamat sa pagpunta dito, sabi ni Lola Fe habang iniaabot ang kanilang mga order. Matapos nilang matikman ang biko at kutsinta, napangiti silang lahat at halos sabay-sabay na nagsabi, ang sarap talaga. Hindi namin akalaing ganito pala kasarap ang kakanin mo, Lola Fe. Labis na tuwa ang naramdaman ni Lola Fe. Totoo ngang biyaya ang dala ng mahiwagang asukal na ito,
bulong niya sa sarili habang patuloy ang kanyang serbisyo sa mga customer. Dumating din si Mang Berto, isa sa kanyang mga matagal ng kaibigan sa palengke. Naku Lola Fe, parang araw-araw atay nagkakaubusan ang iyong mga paninda. Ano bang sikreto mo? Tanong ni Mang Berto habang nakangiti. Ngumiti din si Lola Fe at tinapik si Mang Berto sa balikat. Wala namang sikreto Mang Berto. Basta mahal ko ang ginagawa ko at ang mga taong pinagsisilbihan ko. Kaya ang bawat kakanin, niluluto ko ng buong puso. Naramdaman ni Mang Berto ang sinseridad sa mga salita ni Lola Fe. Ah, kaya pala, ibang klase ang lasa ng mga kakanin mo, kasi mula pala sa puso ang bawat gawa, sabi niya, na may ngiti ng paghanga sa kanyang kaibigan. Habang patuloy ang pagdami ng kanyang mga customer, unti-unting lumago ang kita ni Lola Fe. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng sapat na pera, upang makabili ng mga gamit para sa kanyang tindahan, at pati na rin para sa pag-aaral ng kanyang mga apo. Sa loob ng ilang linggo, nakapag-ipon siya para makapagpundar ng bagong kagamitan, isang mas malaking mesa, mas magandang mantel, at ilang bagong kasangkapan sa pagluluto para sa mas maraming lutuin. Isang gabi, habang nag-uusap si Lola Fe at ang kanyang mga apo, biglang nagtanong si Ana, "Lola, napansin ko po na mas magaan na ang lahat. Parang hindi na tayo kasing hirap tulad ng dati." Tumango si Kiko, "Opo Lola. Marami na tayong kasangkapan na dati pangarap lang natin. At hindi na kayo masyadong nag-aalala kung may pambili tayo ng mga kailangan." Napangiti si Lola Fe habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. "Oo mga apo, dahil sa dami ng biyaya na natanggap natin, ang pag-aaral ninyo ay hindi na magiging problema. Kaya mag-aral kayo ng mabuti para kayo'y makapagtapos." Naramdaman ni Lola Fe ang mainit na luha sa kanyang mga mata. "Salamat, Mayumi," bulong niya sa kanyang sarili. "Sa pamamagitan ng mahiwagang asukal, nagkaroon ako ng pagkakataong ibigay sa mga apo ko ang buhay na kanilang pinapangarap." Ang araw na iyon ay naging simula ng isang panibagong yugto sa buhay ni Lola Fe, isang buhay na puno ng kasaganaan at pag-asa. At sa kanyang puso, pinangako niya na ang biyayang natanggap ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin makatulong sa kanilang kapwa. Isang maaliwalas na umaga, abala si Lola Fe sa pagbebenta ng kanyang mga kakanin sa palengke. Ang amoy ng kanyang biko, sapin-sapin, at kutsinta ay kumalat sa paligid, at tulad ng inaasahan, marami ang bumibili at humahanga sa natatanging lasa ng kanyang mga paninda. Habang abala si Lola Fe sa pag-asikaso ng mga suki, isang maliit at misteryosong nilalang ang nagmamasid mula sa likod ng kanyang mesa. Ito ay si Maliksi, isang duwende na nakatira malapit sa palengke. Naaakit si Maliksi sa nakakaengganyong amoy ng mga kakanin, kaya't nagpasya siyang lumapit at alamin kung ano ang sikreto ng natatanging lasa ng mga ito. "Nako, ang bango naman dito," bulong ni Maliksi sa sarili habang nakayuko upang hindi mapansin ng mga tao. Ano kaya ang ginagamit ni Lola Fe at ganito kasarap ang amoy ng kanyang mga tinda? Napansin ni Lola Fe ang paggalaw sa tabi ng kanyang mesa, kaya't agad niyang sinilip kung ano ang nangyayari. Laking gulat niya nang makita ang maliit na duwende na si Maliksi, na nakatitig sa kanyang mga paninda. "Uy, sino ka naman at anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Lola Fe, bagamat hindi siya nagulat, dahil naniniwala siya sa mga kwento tungkol sa mga duwende sa kanilang lugar. Medyo nagulat si Maliksi ngunit hindi siya nagpatinag. Nagpakilala siya kay Lola Fe habang bahagyang nakangiti. "Ako si Maliksi, isang duwende na nakatira malapit dito. Pasensya na, Lola Fe. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili kong lapitan ang mga paninda mo. Ang bango kasi at ang dami kong naririnig na papuri tungkol dito." Napangiti si Lola Fe, natuwa sa pagiging magalang ni Maliksi. "Ah, ganun ba? Aba, nakakatuwa namang malaman na kahit ang isang duwende ay naaakit sa aking kakanin. Ano bang gusto mong tikman?" Binigyan ni Lola Fe si Maliksi ng isang maliit na kutsinta. Nang tikman ito ni Maliksi, hindi napigilan ng duwende ang mapangiti at mapabuntong hininga sa sarap. "Nako, Lola Fe, ibang klase ito. Parang may kakaibang linamnam na hindi ko pa natitikman sa buong buhay ko." Nang marinig ito ni Lola Fe, napatawa siya ng mahina. "Ang sikreto dyan Maliksi, ay ang pagmamahal sa pagluluto. Siguradong bawat kakanin ay niluto ko ng may puso at dedikasyon, para mapasaya ang bawat mamimili," sabi niya, ngunit hindi na binanggit ang tungkol sa mahiwagang asukal na bigay ng diwata.
Ngunit hindi madaling malinlang si Maliksi. Masusi siyang tumingin-tingin sa paligid at napansin ang isang garapon ng asukal, nakakaiba ang kinang, sa tabi ng mga kagamitan ni Lola Fe. Lola Fe, tila may kakaibang asukal kayata rito, sabi ni Maliksi habang itinuturo ang garapon. Napabuntong hininga si Lola Fe at alam niyang hindi niya maitatago ang sikreto kay Maliksi. Sige na nga, dahil nariyan ka na, ikukwento ko na ang totoo, sabi niya habang nakangiti ng may kababaang loob. Itong asukal na ito ay bigay sa akin ng isang diwata. May kapangyarihan ito na magdala ng kakaibang linamnam at kasaganaan sa aking mga paninda. Agad na napahanga si Maliksi at napaisip siya. Hindi niya akalaing ang tagumpay ni Lola Fe ay bunga ng mahiwagang asukal na ito. Nakaramdam si Maliksi ng paggalang sa kasipagan at kabutihan ni Lola Fe. Lola Fe, napakaganda ng kwento mo. Alam mo, dahil sa kabaitan at kasipagan mo, nararapat lang na tulungan ka ng diwata, at sa tingin ko ay kailangan din kitang tulungan, sabi ni Maliksi. Napakunot noo si Lola Fe sa sinabi ni Maliksi. Tulungan? Paano mo naman ako matutulungan, Maliksi? Ngumiti si Maliksi at nagsabi, simula ngayon, magiging tagapagbantay mo ako dito sa tindahan. Sisiguraduhin kung walang magnanakaw o sino mang gagawa ng masama sa iyong mga paninda. Makakaasa ka na lagi akong nandito para sa'yo. Naluha si Lola Fe sa narinig. Hindi niya inakala na may isang duwendeng handang mag-alaga, at magprotekta sa kanya at sa kanyang negosyo. Maraming salamat, Maliksi. Hindi ko inaasahan ang tulong mo, pero labis akong nagpapasalamat. Mula sa araw na iyon, naging tahimik ngunit matatag na kaagapay ni Lola Fe si Maliksi. Tuwing umaga, masigla siyang bumabalik sa tindahan, alam niyang may lihim na tagapagbantay na tumutulong sa kanya. At si Maliksi, sa kanyang maliit ngunit makapangyarihang paraan, ay buong puso na nagbabantay kay Lola Fe at sa kanyang mga paninda, isang tanda ng kanilang kakaibang pagkakaibigan at pagtutulungan. Sa paglipas ng panahon, lalong dumami ang mga suki at customer ni Lola Fe. Mula sa simpleng pwesto sa gilid ng palengke, ngayon ay nakapagpatayo na siya ng mas malaki at mas magandang tindahan, kumpleto sa mga bagong kagamitan at mas maluwang na espasyo. Ang kanyang kakanin ay hindi na lamang paborito ng mga taga-bayan, dinarayo na rin ito ng mga tao mula sa iba't ibang bayan. Tuwing umaga, masigasig na pumupunta si Lola Fe sa kanyang tindahan, tinutulungan ng ilang kababaihan sa palengke na kinuha niya bilang katuwang sa negosyo. Masaya si Lola Fe sa kanyang bagong pwesto, at tuwing may pagkakataon ay nakikipag-usap pa rin siya kay Maliksi, ang kanyang matapat na kaibigan at tagapagbantay, kapag walang tao sa paligid. Isang hapon, nang halos paubos na ang mga paninda at tahimik na sa palengke, lumitaw si Maliksi mula sa likod ng mga mesa, masayang nakangiti habang nakatingin kay Lola Fe. Aba, Maliksi, sakto ang dating mo. Halika't magpahinga tayo sandali, masayang bati ni Lola Fe habang pinupunasan ang kanyang pawis. Napangiti si Maliksi habang nililibot ang tingin sa mas malaking tindahan. Lola Fe, nakaka-proud ka talaga. Tingnan mo, dati ay simpleng pwesto lang ito. Ngayon, may malaking tindahan ka na at mas maraming tumutulong sa'yo, sabi niya, halata ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Lola Fe, may ngiti ng pasasalamat sa kanyang mukha. Oo nga, Maliksi, hindi ko inakala na makakarating tayo sa ganito. Dati-rati, nagtitiyaga ako sa maliit na mesa, pero ngayon, ang dami ng mga tao at tila lahat sila ay nagugustuhan ang kakanin natin, sagot niya, bakas sa kanyang mukha ang kaligayahan. Lumapit si Maliksi at tumingala kay Lola Fe. At yan ay dahil sa sipag mo, Lola Fe. Walang katulad ang kakanin mo dahil hindi lang tamis ng asukal ang meron ito, kundi tamis din ang malasakit mo sa bawat gawa, sabi ni Maliksi, puno ng sinseridad. Napaluha si Lola Fe, sabay upo sa tabi ni Maliksi. Kung alam mo lang, Maliksi, ang laki ng pasasalamat ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka maraming beses na akong nanakawan o baka nasira na ang mga paninda ko. Sobrang malasakit ang ibinibigay mo, at hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, sabi ni Lola Fe habang pinipigilan ang luha sa kanyang mga mata. Tumawa ng mahina si Maliksi. Naku Lola Fe, wala iyon. Ako nga itong dapat magpasalamat sa iyo. Sa bawat araw na magkasama tayo dito sa palengke, natututo akong magmahal at mag-alaga. Natutunan kong maging bahagi ng iyong pangarap. Hinawakan ni Lola Fe ang maliit na kamay ni Maliksi,
naramdaman niya ang init ng kanyang pagkakaibigan at pagmamalasakit. Alam mo Maliksi, hindi ko akalaing isang duwende ang magiging isa sa pinakamalaking parte ng tagumpay ko, sabi niya nang may pagninilay, na pagtanto niyang ang kanilang ugnayan ay higit pa sa karaniwang samahan. Ito ay isang ugnayang mayroong ng tiwala at pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang dumarami ang mga suki ni Lola Fe. Sa kanyang puso, ipinangako niyang aalagaan ang biyayang ito at ang mga taong tumutulong sa kanya. Nagpatuloy ang kanyang negosyo, hindi lamang sa mga suki, kundi pati na rin sa mga kababaihang kasama niya sa tindahan. Marami sa kanila ay natutulungan din niya sa pamamagitan ng trabaho at suporta. Habang pinapanood nila ni Maliksi ang pagdami ng kanilang mga customer, napatango si Lola Fe. Alam mo Maliksi, balang araw kapag mahina ako at kailangan ko ng huminto, sana ipagpatuloy ng aking mga apo ang tindahang ito, kasama ang lahat ng natutunan ko, at ang pagmamahal sa paggawa ng kakanin. Ngumiti si Maliksi, tiyak akong ipagpapatuloy nila ang nasimulan mo Lola Fe. At tandaan mo, kahit kailan, hindi kita iiwan. Ako'y laging nandito sa inyong tabi, handang magbantay sa iyo at sa iyong pamilya, pangakong tugon ni Maliksi. Sa bawat tagumpay at bawat ngiti na dala ng bawat customer, lalong tumibay ang samahan ni na Lola Fe at Maliksi. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng kasaganaan, kundi kwento ng pagmamalasakit, pagkakaibigan, at kabutihang loob na walang katumbas. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Lola Fe, napansin niyang higit pa ang kanyang kinikita kaysa sa dati. Tuwing binibilang niya ang kanyang kita sa gabi, nararamdaman niya ang malaking pagbabago. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, alam ni Lola Fe na maraming mga bata sa barangay ang hindi nakakapasok sa eskwela ng kumpleto ang gamit, at may ilan pang nagkukulang sa pambaon sa araw-araw. Isang gabi, habang naghahapunan, kinausap ni Lola Fe sina Ana at Kiko tungkol sa kanilang mga kaklase. Ana at Kiko, may mga kaklase ba kayong nahihirapan din sa kanilang pag-aaral? Iyong walang baon o mga gamit sa eskwela, tanong ni Lola Fe habang naglalagay ng kanin sa plato ni Ana. Meron po Lola, sabi ni Ana na may lungkot sa mga mata. Si Jenny at Carlo, mga kaibigan ko po, minsan ay walang baon sa eskwela. Minsan pa nga po'y humihiram sila ng papel at lapis. Sumang-ayon si Kiko, oo nga po, Lola. Si Marco at Luis naman na mga kaklase ko, ay madalas na walang baon. Nakikita ko minsan na nagugutom sila, pero tinitiis na lang nila dahil lang sa gusto nilang mag-aral. Napaisip si Lola Fe at napangiti. Siguro'y panahon na para magbahagi tayo ng konting biyaya sa kanila, sabi niya sa kanyang sarili. Ganito ang gagawin natin, sabi ni Lola Fe sa kanyang mga apo. Bukas, bibigyan ko kayo ng mga extra na gamit sa eskwela para ibigay ninyo sa mga kaklase ninyong nangangailangan. At dagdag pa riyan, gagawa ako ng dagdag na kakanin para mayroon kayong baon hindi lamang para sa inyo, kundi para rin sa mga kaibigan ninyong walang baon. Natuwa sina Ana at Kiko sa narinig. Talaga po Lola, matutuwa po sila sigurado, sabi ni Ana, hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Salamat po Lola, tiyak pong malaking tulong ito sa kanila, dagdag ni Kiko, na halata ang saya sa kanyang mga mata. Kinabukasan, maaga pa lamang ay abala na si Lola Fe sa pagluluto ng dagdag na kakanin. Gumawa siya ng biko, kutsinta, at sapin-sapin na tiyak niyang magugustuhan ng mga bata. Inayos niya ang mga ito sa maliliit na balot upang madaling madala ni na Ana at Kiko. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga apo. Narito na ang mga baon ninyo, at para rin sa inyong mga kaklase, sabi ni Lola Fe habang inaabot ang mga kakanin at ilang gamit pang eskwela. Nagpasalamat sina Ana at Kiko sa kanilang lola at sabay-sabay na nagpaalam patungo sa eskwela. Sa buong biyahe, ramdam ang kanilang kasabikan na makitang masaya ang kanilang mga kaibigan. Sa pagdating nila sa paaralan, agad na lumapit sina Ana kay Jenny at Carlo. Jenny, Carlo, may dala kaming baon para sa inyo. Galing ito kay Lola Fe, sabi niya'y para daw may makain kayo ngayong araw, sabi ni Ana habang iniaabot ang mga kakanin. Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Talaga ba? Salamat, Ana. Matagal ko nang gustong matikman ang mga kakanin ni Lola Fe, pero hindi kami palaging nakakabili, sabi ni Jenny na punong-puno ng tuwa habang inaamoy ang biko. Salamat din Ana. Napakabait ni Lola Fe,
sabi ni Carlo, na halatang nagagalak sa pagtanggap ng mga gamit pang eskwela na dala ni Ana. Samantala, si Kiko naman ay lumapit kina Marco at Luis. Mga pare, may dala akong kakanin para sa inyo. Galing ito kay Lola Fe. Para daw may baon kayo ngayong araw, sabi niya, habang masayang iniaabot ang mga plastik ng kutsinta at sapin-sapin. Hindi napigilan ni Marco ang mapangiti at halos maluha. Salamat Kiko. Hiyang-hiya na nga ako minsan dahil madalas akong walang baon. Pero ngayon, salamat kay Lola Fe, may pagkain na ako. Oo nga, malaking tulong ito Kiko. Sabihin mo kay Lola Fe, maraming salamat, sabi ni Luis, na hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Nang mag-uwian na, masaya sina Ana at Kiko na ikinwento kay Lola Fe ang kasiyahan ng kanilang mga kaklase. Lola, sobrang saya nila kanina. Halos hindi sila makapaniwala na mayroon silang baon at gamit sa eskwela, sabi ni Ana habang yakap ang kanyang lola. Talaga, Lola, nakita ko po ang tuwa sa mga mata nila. Parang napakalaking bagay para sa kanila, dagdag ni Kiko na may ngiting mayroong pasasalamat. Hinaplos ni Lola Fe ang kanilang mga ulo. Tandaan ninyo, mga apo, ang tunay na kasiyahan ay nasa pagbibigay at pagbabahagi ng biyaya. Ang saya ko na makitang may natutulungan tayo kahit sa simpleng paraan. Sa araw na iyon, nadama ni Lola Fe ang lalim ng kasiyahan na dala ng pagtulong. Hindi lamang niya naiparamdam ang pagmamahal sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang kanyang tindahan ay hindi lamang naging pinagmumulan ng masarap na kakanin, kundi isang ilaw ng pag-asa para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga batang may pangarap na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Lola Fe at mas dumami pa ang mga suki niya sa palengke, hindi may iwasang mapansin ng iba ang kanyang biglaang pagyaman. Isa sa mga nakapansin ang biglaang pag-asenso ni Lola Fe ay ang kanyang kapitbahay na si Aling Marta. Matagal na siyang may tindahan sa palengke ngunit hindi umuunlad ang kanyang munting negosyo. Sa tuwing makikita niya ang tindahan ni Lola Fe na punong-puno ng mga customer, nararamdaman niya ang pang-uusig sa kanyang dibdib. Aba, bakit kaya biglang yumaman ng ganito si Lola Fe? Ano kaya ang sikreto niya? Bulong ni Aling Marta sa sarili. Ang kanyang mga matay mayroong inggit, habang pinagmamasdan si Lola Fe na abala sa pag-aasikaso ng mga suki. Isang araw, lumapit si Aling Marta kay Mang Berto, isa ring matagal ng suki ni Lola Fe. Mang Berto, napansin mo ba si Lola Fe? Biglang asenso ha? Ano kaya ang pinagkakakitaan niya? Parang masyadong mabilis ang pagyaman niya, bulong ni Aling Marta. Napailing si Mang Berto at ngumiti. Naku Aling Marta, masipag si Lola Fe, at magaling siya sa paggawa ng kakanin. Hindi na ako magtataka kung yumaman siya. Bukod pa riyan, matagal na rin siyang kilala sa barangay natin. Marami ang nagtitiwala sa kanya, sagot ni Mang Berto, ngunit halata ang pagkainis niya sa tanong ng babae. Ngunit hindi tinigilan ni Aling Marta ang panghuhusga kay Lola Fe. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangang malaman ko kung ano ang kanyang sikreto, bulong niya sa sarili, na tila nagbabadya ng masamang balak. Isang gabi, nang nakauwi na si Lola Fe mula sa palengke, palihim na nagtungo si Aling Marta sa tindahan ni Lola Fe. Sinubukan niyang tumingin-tingin sa paligid, hinahanap ang anumang maaaring magturo sa lihim ni Lola Fe. Ngunit sa dilim ng gabi, hindi napansin ni Aling Marta ang maliit na anino na nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga gamit. Aling Marta, bakit ka nandito? Wika ng isang malamig na tinig, na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Nagulat si Aling Marta at napalingon sa paligid. Sino yan? Tanong niya, nanginginig ang boses, ngunit wala siyang nakitang tao. Subalit narinig niya muli ang tinig, mas malapit at mas malamig ang dating. Aling Marta, hindi ba sinabi ko na? Umalis ka dito, bulong ng tinig mula sa kung saan. Hindi niya alam na si Maliksi, ang duwendeng tagapagbantay ni Lola Fe, ay palihim siyang pinagmamasdan mula sa kanyang taguan. Pinilit ni Aling Marta na kumalma at hindi magpadala sa takot. Wala akong pakialam kung sino ka. Gusto ko lang malaman kung ano ang lihim ni Lola Fe, sabi niya, bagamat nanginginig ang kanyang mga tuhod. Narinig niya ang isang tawa, isang malamig, malalim, at nakakakilabot na tawa. Ha ha ha, Aling Marta, kung hindi ka aalis, baka pagbabayarin kita dahil sa iyong panghihimasok, bulong muli ng tinig, na tila umaalingaw sa buong paligid.
Napalunok si Aling Marta at tumingin sa paligid, pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng tinig. Magpakita ka, huwag kang magtago, sigaw niya, ngunit wala siyang nakitang tao. Sabay na nagsimulang kumilos ang mga kortina sa paligid, at naramdaman ni Aling Marta ang malamig na hangin na tila umiikot sa kanya. Sa kanyang isipan, nakaramdam siya ng pangamba na tila siya ay minumulto. Sa kanyang takot, napaatras siya nang marinig muli ang bulong ni Maliksi. Umalis ka na Aling Marta, bago pa mahuli ang lahat. Halos mawala na siya ng lakas sa takot at hindi niya maiwasang isipin na baka nga minumulto siya. Nako, baka may masamang multo dito. Hindi na ito biro, bulong niya sa sarili, pinipigilang sumigaw. Habang nagpapanik, nagsimula siyang tumakbo palayo sa tindahan, halos hindi na makatingin sa kanyang pinanggalingan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis at walang tigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinabukasan, dumating si Aling Marta sa palengke nang hindi makatingin ng diretso kay Lola Fe. Nakarinig siya ng mga tinig ng kanyang mga kaibigan na nagtatanong kung bakit siya takot na takot kagabi. Ngunit nanatili siyang tahimik, hindi mapigilan na maalala ang nakakatakot na tinig na narinig niya noong gabi. Si Lola Fe naman, nang makita si Aling Marta na hindi makatingin sa kanya, ay nagtanong, Aling Marta, mukhang hindi ka mapakali ngayon. May nangyari ba? Napayuko si Aling Marta, hindi mapigilan ng hiya. Wala naman Lola Fe. Medyo masama lang ang pakiramdam ko kagabi, sagot niya na may bahid ng takot sa kanyang boses. Samantala, si Maliksi, na tahimik na nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa isang sulok, ay tahimik na tumatawa na mag-isa. Hindi ka na muling magtatangkang manghimasok Aling Marta, bulong niya sa sarili, masaya sa tagumpay ng kanyang maliit na pagpaparamdam. Mula sa araw na iyon, hindi na muling nagtangkang alamin ni Aling Marta ang sikreto ni Lola Fe. Ang kanyang takot ay nanatiling alaala ng kanyang di makakalimutang gabi, habang si Lola Fe ay patuloy na nagtagumpay sa kanyang negosyo, masaya at ligtas sa tulong ng kanyang matapat na kaibigang si Maliksi. Isang tahimik na gabi, habang nagpapahinga si Lola Fe sa kanyang tindahan matapos ang abalang araw, bigla niyang naramdaman ang presensya na pamilyar sa kanya. Nang lingunin niya, nakita niya si Mayumi, ang diwata na minsang nagbigay sa kanya ng mahiwagang asukal. Lumitaw si Mayumi mula sa liwanag ng buwan, nakasuot ng damit na tila kumikinang sa dilim, at may ngiting mayroong pagmamalasakit sa kanyang mukha. Mayumi, bulalas ni Lola Fe, hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang boses. Hindi ko akalaing babalik ka pa. Maligayang pagdating, mahal kong kaibigan. Ngumiti si Mayumi at lumapit kay Lola Fe. Lola Fe, bumalik ako upang tingnan kung paano mo ginamit ang aking regalo. Naririnig ko ang mga kwento tungkol sa iyo at sa pagbabago na naidulot ng mahiwagang asukal sa iyong buhay. Napangiti si Lola Fe, ngunit may kaunting hiya rin sa kanyang boses. Mayumi, hindi ko inakalang magagawa kong makatulong sa ganitong paraan. Ang iyong mahiwagang asukal ay nagbigay sa akin ng kasaganaan, ngunit mas maligaya ako dahil natulungan ko rin ang mga batang nag-aaral. Tinapik ni Mayumi ang balikat ni Lola Fe, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Alam ko ang kabutihan sa iyong puso noong una pa lamang tayong magkita. Ibinigay ko ang asukal sa iyo dahil alam kong gagamitin mo ito ng may malasakit at hindi lamang para sa iyong sarili. Tiyak na ang bawat butil ng asukal ay nagdala ng kasiyahan at pag-asa. Napabuntong hininga si Lola Fe at nagsimulang ikwento ang kanyang mga nagawa. Simula nang dumami ang kita ko, sinimulan kong tulungan ang mga kaklase ni Ana at Kiko. May ilang bata sa barangay na minsang walang gamit o baon sa eskwela, kaya naman binibigyan ko sila ng pagkain at gamit sa tuwing may extra akong kita. Nakatitig si Mayumi kay Lola Fe, bakas sa kanyang mukha ang tuwa. Napakabuti mo Lola Fe, hindi lahat ng taong bibigyan ng ganitong biyaya ay handang magbahagi sa iba. Abay paano ko ba magagawa iyon kung ang biyaya ay hindi rin naman sa akin lamang, sagot ni Lola Fe na puno ng kababaang loob. Alam kong ipinagkatiwala mo ito sa akin upang hindi lamang maging tulay ng kasaganaan para sa aking pamilya, kundi maging isang inspirasyon din sa iba. Ang buhay ko at ng aking mga apo ay masaya at masagana, ngunit mas lalong sumasaya dahil sa pagtulong sa iba. Umupo si Mayumi sa tabi ni Lola Fe at nagmasid sa paligid ng tindahan. Lola Fe, napansin ko ang kalinisan at kaayusan ng iyong tindahan. Nakikita ko rin kung paano magalang at masaya ang iyong mga tauhan sa pagtatrabaho dito.
Ngumiti si Lola Fe at sinabi, ipinangako ko sa sarili ko na ang tindahan ko ay hindi lamang magiging lugar ng negosyo, kundi isang lugar ng pagkakaisa at pag-asa para sa barangay. Kapag may bagyong dumating, tumutulong kami sa mga nangangailangan. Kapag may pista, nagbibigay kami ng kakanin sa mga matatanda at sa mga batang mahilig sa matamis. Naramdaman ni Mayumi ang init ng kabutihan sa bawat salita ni Lola Fe, at sa bawat kwento niya, lalong napuno ng kasiyahan ang puso ng diwata. Alam mo Lola Fe, ang mga kwento mo ay isang patunay na ang tunay na yaman ay nasa pagbibigay at pagmamahal sa kapwa. Nang hindi na makapigil sa kagalakan, biglang niyakap ni Lola Fe si Mayumi. Maraming salamat sa lahat Mayumi. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan ng sapat. Ang iyong regalo ay binago hindi lamang ang aking buhay kundi ang buhay rin ng ibang tao na natutulungan ko. Ngumiti si Mayumi at sinabing, hindi mo kailangang magpasalamat, Lola Fe. Ang iyong kabutihan at kasipagan ay siyang pinakamagandang pasasalamat na maaari mong ibigay. At alam kong ipagpapatuloy mo ito, kahit sa mga susunod pang henerasyon. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Lola Fe sa kanyang gawain, ngunit ngayon, lalo pang lumalim ang kanyang inspirasyon. Alam niyang ang kanyang tindahan ay hindi lamang nagdadala ng kakanin, kundi nagiging simbolo ng kabutihan at pag-asa sa barangay. Sa bawat butil ng mahiwagang asukal at sa bawat kakanin na kanyang niluluto, ipinapabot niya ang pagmamahal at malasakit sa bawat isa. At sa buong barangay, lumaganap ang kwento ni Lola Fe. Hindi lamang siya naging matagumpay sa negosyo, kundi naging inspirasyon din sa lahat na magbahagi, maglingkod, at mahalin ang kapwa. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang legasiya ay naging simbolo ng kabutihan at pagkakaisa, na nagpapaalala sa lahat ng tunay na yaman ng puso ng isang mabuting tao. Sa kanyang puso, alam ni Lola Fe na ang pagbabalik ni Mayumi ay hindi lamang isang pagkilala sa kanyang tagumpay, kundi isang paalala na ang bawat biyayang natatanggap ay dapat gamitin, upang magdala ng liwanag at pag-asa sa iba.